Hi, ikaw. Dumaranas ka ba ng problema ngayon? Ganito ang gawin mo. Stay positive ka lang. Kahit na anong problema yan, huwag mong isiping katapusan na ng mundo. Relax. Huminga ng malalim. Pumunta ka sa kwarto mo, sa walang nakakarinig o nakakakita sa'yo, at gawin mo yung pinaka-the best na paraan ng paghingi ng tulong. Magdasal ka. Iyak mo lahat yan sa Diyos. Kasi sa mundong ito, wala nang ibang tutulong sa'yo o makakatulong sa'yo kung mabigat ng pinagdaraanan mo. Diyos lamang ang makakatulong sa'yo. Marami ang bagay sa mundo na dumarating sa buhay natin, mga pagsubok, problema, na hindi natin mahanapan ng solusyon dahil hindi natin ito iniaalay o ibinabahagi sa ating Panginoong Diyos. Madalas sa atin, kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, naghahanap tayo ng tao. Nahanap natin si best friend, si kumpare, si kapatid, si nanay, si tatay. Consider ninyo na yan ay mga tao lamang din. At madalas, dyan pa nga tayo nagkakamali. Yung labis na pagtitiwala sa mga taong pinagsasabihan natin ng mga problema natin. At dahil dyan, lalong nagiging worse yung sitwasyon. Laging nagkakagulo, laging nagiging magulo pa, di ba? Tandaan natin na ang mga tao sa paligid natin ay mga kasangkapan lamang ng Diyos yan. Huwag tayong dumirekta sa kasangkapan. Dumirekta tayo sa nagbibigay ng mga kasangkapan sa atin, ang Diyos. Tandaan natin na hindi tayo perpektong tao. Maging ako, ikaw, hindi tayo perpekto. Pare-parehas lamang tayong nagkakasala. Pero hindi yan dahilan para hindi ka na manalangin sa Kanya. Hindi dahilan ang kasalanan para talikuran natin ang Diyos na lumikha ng buhay natin. Dahil sino ba ang tutulong sa iyo kundi yung nagmamay-ari ng buhay natin, at ang Diyos lamang yun. Marami ang pagsubok, marami ang personal na mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pero walang imposible kapag nakipagkaisa tayo kay Kristo. Tandaan natin na hindi perpekto ang buhay natin. May mga bagay na dapat Diyos na lang ang nakakaalam, at hindi kailanman dapat ibinahagi sa mga kapwa natin.